Hey mga broads, DJ Kennedy. Yes, ito nga po yung 6'6" na kaibigan ni Justin Brownlee. Pero alam niyo ba mga ka-broads ng SMB pala ay interesado na kunin ito from Meralco Boats na pinaglaro nila sa EASL Cup campaign. So ito na nga, ito po kasing SMB ay lalanganin sa standing ngayon. Biruin yan mga broads ha. Sunod-sunod ang SMC teams, 7, 8, 9, 7th seed Ginebra, 8th seed naman SMB, tapos number 9 Magnolia Hotshots. So parang hindi pangkaraniwan ito mga ka-broads dahil usually nasa top 5 ito pong mga SMC teams ngayon, pero ngayon bagsak sila sa top 5 ngayon. Tapos alanganin pang magiging kasunod na laban ng SMB, TNT versus Converge pa, number 1 tapos number 3. So, eto na ba yung fall ng SMB mga ka-broads? End of an era na ba yung kalakasan nila? So, ito na nga, hindi magpapatalo pa rin ng SMB dahil gusto nilang kunin ito pong si DJ Kennedy sa mga susunod na laban nila. Well, ito yung kaibigan ni Justin Brownlee at naging teammate nung high school mga ka-broads sa St. John's. Pero ito ay kakaiba dahil unlike kay Justin Brownlee na puro import lang ang ginagawa sa mga iba't ibang pro league sa ibang bansa, ito pong si DJ Kennedy ay nag-Cavaliers ito mga ka-broads sa NBA. So iba talagang tingin sa'yo pag nag-NBA ka. Ibig sabihin, pag nag-NBA ka, kakaibang player ka, special player, magaling na player mga ka-broads. Yan ang kinaganda dito kay DJ Kennedy. Pero tignan nyo naman ngayon, ito, naglalaro siya sa PBA sa Meralco Boats sa EASL campaign. Pero ito na nga ang SMB, hindi talaga nila matiis na palitan ito pong si Malik Pope dahil nga sa kanyang ginawa last game na 14 points lang. Tapos yun nga mga broads, alanganin na naman ang SMB. So kapag hindi nila napalitan si Malik Pope, tsak talaga mga ka-broads na hindi sila makakapasok ng playoffs round. Malakas ito pong si DJ Kennedy mga ka-broads, hindi rin naman to basta-basta. Kung makikita nyo yung mga highlights na ito, merong shooting, meron ding drive, parang Justin Brownlee rin pero mas athletic ito kay JB. So maganda nga pinapakita rin ito sa Meralco Boats sa EASL nila, and yun, isa ito sa mga na-scout ng SMB talaga. Well, hindi rin naman talaga papayag ang SMB na hindi sila pasok sa playoffs round dahil alam naman natin, ito pong Beermen ay lumalakas ito pagpasok ng playoffs round dahil dito na lumalabas yung mga galing ng mga SMC teams. Pero syempre masusubukan natin, malay natin talagang legit yung mga top teams ngayon sa PBA ngayong elimination round. Kaya hindi dapat sila magpakampante mga ka-broads dahil baka nga hindi pa sila makapasok ng playoffs round So ito na nga si DJ Kennedy, kung makuha ito naman ng SMB ay talagang matutulungan niyang SMB in terms of defense and offense mga ka-broads dahil ang ganda rin naman ng mga pinapakitang performances na ito, and nagkakampiyon rin ito sa Europa mga ka-broads taong 2022 sa BIBL, tapos nagkampiyon din ito sa Italy noong 2019 sa Italian League. So mga ka-broads, alam natin itong si DJ Kennedy subok na at napapakampiyon niya yung mga kupunan na pupuntahan niya mga ka-broads. Tapos naging leading rebounder rin ito sa BCL. So maganda at malakas talaga ito pong si DJ Kennedy dahil hindi lang naman pang offense, ito pong laruan na ito pang defense, rebounding, blocks, and kita nyo rin naman yung katawan na ito mga broads, bato-bato, malapad, talagang malaking bagay ito para sa Beermen, unlike daw dito kay Malik Pope na parang hindi kondisyon yung katawan, tapos parang ang lamya pa mga ka-broads yung nakikita nila. Kaya malaking boost ito para sa SMB na ito pong si DJ Kennedy makapasok dito sa PBA na PBA official na mga ka-broads, tapos makakasama pa niya dito at makakalaban si Justin Brownlee. Kaya sa tingin nyo mga broads, lalakas bang SMB once na maipasok nila ito pong si DJ Kennedy? Komento mo lang po nyo dyan mga broads at isayin natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga ka-broads. Ito nga pong si Mikey Williams. Yes, bali-balita nga. Ino-offeran nito ng malaki ng Converge Fiber Xers. Alam naman natin sa TNT babalik ito pero hindi ito tatagal doon mga ka-broads. Pagkatapos ngang nagpakita na ito pong si Williams sa kanyang panonood dito sa mga TNT games, SMB games, and syempre Ginebra. Looking forward din sa manood din ito pong si Mikey Williams dyan dahil ang daming ang offer sa kanya ng SMC teams. And ito pong sa Converge kasi mga ka-broads alam naman natin, ang nagpabalik kasi sa kanya si Coach Charles
Charles Chu. So ang laki ng offer sa kanya dyan. Si Coach Charles Chu kasi ay parte rin ng coaching staff ng Converge Fiber Xers. Kaya may connection ito sa Converge kung saan ipapasok nila dito si Mikey Williams. And ang offer nga dito ng Converge kay Mikey Williams mga kabrods, parang halos 1 milyon din kada buwan ang kanyang offer dito. Kaya ito, syempre hindi ito tatagal sa TNT. Gagawin na lang nilang itong trade asset ng tropang giga mga kabrods. Pero hindi rin magpapahuli ang Barangay Ginebra San Miguel dito mga brods. Ayon din sa reports and rumors, balak nga taasan ng Ginebra ito pong offer nila kay Mikey Williams, kung saan ang offer nga ng Converge kung 1 milyon yun, ito pong Ginebra ay gusto nilang taasan 1.5 million pesos kada buwan. Yan din yung mga ayon sa reports and rumors natin mga brods. Diba? Ang taas. Para ka nang sumasahod na para ka nang import dyan mga kabrods. And ito rin naman si Mikey Williams, di rin naman basta-basta na player ito. Malay natin worth it talaga na offeran nito ng malaki dahil sa mga past few years na ito sa TNT Tropang Giga, 2 kampeonato lang naman ang naibigay niya doon. Kaya malakas talaga ito, attitude lang talagang problema na ito mga kabrods kay Mikey Williams. Pero hindi naman din talaga problema yan sa SMC teams. Dahil once na mapunta ka ng podar ng SMC group mga kabrods, ay talagang madidisiplina ka ni na boss Al Francis Chua and the rest ng SMC staff. Kaya yan yung ganda dito sa Barangay Ginebra San Miguel na talaga matutulungan niya si Williams at matutulungan din ng Ginebra. Ito pong si Mikey Williams sa kanyang attitude problem. Yung attitude problem lang naman niya yung nagde-demand ng malaking sahod So malay natin mabigyan ito ng magandang sahod talaga ng Ginebra mga kabrods. Tapos bibigyan din naman niya ng kampyonatong Ginebra, kumbaga win-win situation lang mga kabrods. And yung kanyang galawan din kasi parang ala NBA caliber rin ito. Maski nga si Jordan Clarkson nung nanood dito sa PBA sa Pinas, dahil nga sa stint nila sa Gilas Pilipinas mga kabrods, napahanga siya talaga dito po sa championship game ng TNT Tropang Giga. At pinanood niya si Mikey Williams doon, talagang maski siya napapahanga. NBA na yan Jordan Clarkson mga kabrods. Tapos ito pong si Mikey Williams, hindi rin naman kasi ito parang local player. Kung maglaro, parang kasing import ito, sabi nga nila parang lugi. Yung TNT Tropang Giga, ba't ganun? Bakit parang dalawa yung import nila mga kabrods? Ronde Hollis Jefferson and Mikey Williams, di ba? Talagang ganyang kalakas si Mikey Williams mga kabrods. Kaya ito, mahihila kasi yung kanyang offer dahil ang ganda nga ng samahan nila ni Coach Charles Chu sa dito sa Strong Group Athletics at kung saan dun siya lalaro muna. And after that siguro mga kabrods, magkakaroon sila ng mga talks and negotiations, baka dun ito lumipat. Pero hindi rin nagpapahuli. Ito pong Ginebra mga kabrods dahil nga sa sinabi ko kanina, gagawin ng Ginebra ang lahat, mataasan na yung offer, mabigyan lang ng kampyonatong Ginebra. Malay natin maging long-term contract, lalong-lalo na ang Ginebra alanganin ngayon sa elimination round. Number 7 lang sila mga kabrod. So, very rare to sa mga SMC teams na 7, 8, 9. Ito pong mga teams na ito kung saan lagi nga silang nasa top 5, di ba yung mga SMC teams na ito? Kaya ikaw mga bro, sa tingin nyo ba, ang laking boost na ba ito para sa Barangay Ginebra San Miguel na ito pong si Mikey Williams ay makuha nila? Kaya komento mo lang pa yung dito mga bro, isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlight. Yun lang. I'm out.